Naniniwala ang Deputy Political Chief ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC Navy ng Iran na si Muhammad Akhbarzadeh na mababa na ang posibilidad na muling sumiklab ang malawakang digmaan laban sa Estados Unidos matapos ang mga nagdaang negosasyon at ceasefire effort sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Akhbarzadeh, bagaman hindi na nila inaasahang agad na babalik ang gyera, nakaalerto pa rin ang kanilang sandatahang lakas at handa sa posibleng pagganti kung muling magaganap ang pag-atake. Matapang ding naglabas ng pahayag si Iranian Supreme Leader Mojtaba Khamenei at iginiit na hindi napapayag ang mga bansa sa rehiyon na maging panangga ng mga base militar ng Amerika. Ilang pag-atake pa rin ang naitatala sa magkabilang panig sa kabila ng deklarasyon ng tigil putukan. Patuloy rin ang palitan ng banta ng magkabilang panig at kapwa inaakusahan ng isa't isa ng paglabag sa ceasefire. April 8 nang magdeklara ng tigil putukan ang magkabilang panig para bigyan daan ang diplomatikong pag-uusap sa pamamagitan ng mga mediator. Kamakailan lang ay sinabi mismo ni US President Donald Trump na may maganda ng takbo ang negosasyon at malaking bahagi ng kasunduan ay sinang-ayunan na ng dalawang bansa. Kinumpirma naman ng Iranian state media na may nabuo ng draft framework para sa isang posibleng kasunduan sa pagitan ng Tehran at Washington. Sa ilalim ng nasabing balangkas, papayag ang Iran na ibalik sa normal ang commercial shipping sa Strait of Hormuz sa loob ng isang buwan kapalit ng pag-aalis ng military forces ng Estados Unidos sa paligid ng Iran at pag-aalis ng naval blockade. Ngunit git ng Tehran na hindi ito magpapatupad ng anumang hakbang hanggat walang konkretong beripikasyon sa mga pangako ng kabilang panig. Patuloy rin ang indirect talk sa pagitan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng mediation efforts ng Pakistan. Samantala, sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio na posibleng matapos sa loob ng ilang araw ang negosasyon para sa isang kasunduan, bagamat aminado itong nananatiling mahirap ang mga usapin tulad ng nuclear program ng Iran at seguridad sa Gulf region. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.